Number 10. Babaeng may sungay. May isang matandang babae sa China na nagulat ang lahat nang mapansin nilang may kakaibang tumutubong sungay sa gitna ng nonya. Nagsimula lang daw ito bilang maitim na nunal na Makati, kaya sinubukan nilang pahiran ng mga tradisyonal na ointment para gumaan ang pakiramdam niya. Pero sa halip na mawala, unti-unti itong lumaki at tumigas hanggang sa magmukhang totoong sungay na nakausli at patuloy pang humahaba. Mas lalong nakakatakot dahil kahit natanggal o natuklap ito minsan, may panibago raw na muling tumutubo. Kaya napilitan silang magpatingin sa ospital at doon lumabas na posibleng may seryosong kondisyon sa balat na kailangan ng gamutan. Number 9. Nakakakita sa dilim. May isang lalaking ipinanganak na may kakaibang kakayahan. Kayang-kaya niyang makakita, magbasa at magsulat kahit sa sobrang dilim na parang blackout. Nung una, akala ng pamilya niya normal lang ang kakaibang kulay ng mata niya. Pero habang tumatagal, napansin nilang hindi ito nagbabago at parang mas matindi ang reaksyon niya sa kadiliman. Nang ipinasuri siya, doon lumabas ang mas nakakagulat. Wala raw halos diferensya ang paningin niya sa araw at sa gabi. Ibig sabihin, kung saan nangangapa ang normal na tao, siya ay nakakakilos na parang maliwanag pa rin. Hanggang ngayon, misteryo pa rin kung ano mismo ang eksaktong diagnosis sa kondisyon niya, kaya lalo itong naging usap-usapan at ginawang halimbawa ng bihirang tao na tila lumalampas sa limitasyon ng normal na katawan. Number 8. Ang taong may buntot. Sa India, may isang lalaki na ipinanganak na may tila buntot na patuloy na lumalaki habang tumatanda siya. Para sa mga doktor, ito ay tinuturing na bihirang congenital malformation na may kaugnayan sa kondisyon tulad ng spina bifida, kung saan may nabubuong kakaibang laman sa bandang dulo ng gulugod na pwedeng magmukhang buntot. Pero ang mas nakakagulat, sa kanilang komunidad, hindi ito itinuring na kapansanan, kundi isang bagay na banal. Marami ang naniniwalang siya ay reinkarnasyon ng isang Diyos na may kaugnayan sa unggoy, kaya dinarayo siya para humingi ng basbas at pagpapagaling. Kahit pwede naman itong tanggalin sa pamamagitan ng operasyon, pinili niyang huwag dahil para sa kanya, bahagi na ito ng pagkatao niya at ng paniniwala ng mga taong nakapaligid sa kanya. Number 7. Amoy isda syndrome. May isang babae na halos araw-araw ay napipilitang maligo ng paulit-ulit, hindi dahil sa arte, kundi dahil may kakaibang amoy na kumakapit sa katawan niya, parang bulok na isda. Kahit magkolonya, gumamit ng body spray, ang magdoble ng sabon, bumabalik at bumabalik pa rin ang amoy, hanggang sa umabot sa puntong napapansin na ito ng mga tao sa paligid niya. Kalaunan, nalaman ang dahilan ng isang bihirang kondisyon kung saan hindi kayang iproseso ng katawan ang isang kemikal na nanggagaling sa pagkain at nabubuo sa tiyan habang dinudurog ng bakterya ang ilang nutrients. Sa halip na ma-neutralize, lumalabas ito sa pawis at hininga, kaya nagiging matindi ang amoy. Wala mang ganap na lunas, natutunan niyang kontrolin ito sa pamamagitan ng mahigpit na diet at maingat na lifestyle. At sa kabila ng panghuhusga ng iba, unti-unti rin siyang nakahanap ng suporta at pag-unawa mula sa mga taong naka-experience ng kaparehong kondisyon. Number 6. Ang taong puno. May isang lalaki na nagsimula lang sa simpleng sugat sa tuhod noong bata pa siya. Pero paglipas ng panahon, doon mismo unti-unting tumubo ang mga kulugo na parang ugat at balat ng puno. Noong una hindi ito pinansin dahil akala normal lang na warts na mawawala rin. Pero habang tumatanda siya, lalo itong dumami at kumalat, hanggang sa maging makakapal at mabibigat na tila balat kahoy na bumabalot sa kamay at paa. Dahil sa kakaibang anyo ng tumutubong warts, halos hindi na niya gamagawa ang ordinaryong gawain at napilitan siyang tumigil sa trabaho. Ang mas masakit pa, bukod sa pisikal na hirap, dumating din ang personal na pagbagsak. Nagkawatak-watak ang pamilya at ang mundo niya ay umiikot na lang sa paulit-ulit na gamutan.
Dahil walang permanenteng lunas, madalas na operasyon ang tanging paraan para mabawasan ang tumutubo. Pero bumabalik at bumabalik pa rin ito. Kaya naging simbolo siya ng isang bihirang sakit na kayang baliktarin ang buong buhay ng tao. Number 5. Buhok di masuklay. May isang batang babae na akala ng magulang ay normal lang ang buhok, hanggang sa mapansin nilang kahit anong suklay, kahit anong hair cream at kahit anong ayos, hindi ito sumusunod. Sa halip, ang mga hibla ay parang laging nakatayo at nagiging frizzy na tila may sariling direksyon. Habang lumalaki siya, lalo itong naging kapansin-pansin at naging dahilan para siya ay pagtawanan o biruin ng mga kaklase. Kaulanan, nalaman na may bihira siyang kondisyon kung saan kakaiba ang hugis ng hair shaft. Kaya hindi ito basta-basta bumabagsak o napapaplat. Nakakaapekto man ito sa itsura, mas malalim ang epekto nito sa kumpiyansa, lalo na kapag bata pa at madaling masaktan sa pangungutya. Pero habang tumatagal, natutunan niyang yakapin ang uniqueness niya at sa tulong ng pamilya at mga sumusuporta, naging inspirasyon siya ng mensaheng hindi mo kailangang magmukhang normal para maging maganda at tanggap. Number 4. Babaeng walang braso. May isang babaeng isinilang na walang braso at may deformidad din sa mga binti. Kaya mula pagkabata pa lang, marami na ang nag-akala na limitado na ang magiging buhay niya. Ang kondisyon niya ay bihira at wala ring direktang lunas, kaya ang pinakaunang pagsubok ay hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Ang titig ng mga tao, ang mga bulong at ang mga pagkakataong parang kailangan niyang patunayan araw-araw na kaya niya kahit iba siya. Pero habang lumalaki siya, natutunan niyang gamitin ang paa at mga daliri nito para gawin ang mga bagay na para sa iba ay simpleng gawain lang. Mag-ayos, magbihis, magsulat at maging mag-perform sa harap ng camera. Sa tulong ng prosthetics at matinding disiplina, naging mas aktibo siya sa sports at mas confident sa sarili. Sa halip na itago ang kondisyon niya, ginawa niya itong lakas. Pinakita niyang pwedeng maging stylish, athletic at successful kahit hindi kumpleto sa paningin ng mundo. Number 3. Batang dalawang mukha. May isang batang ipinanganak na parang may dalawang mukha dahil ang bungo at bahagi ng mukha niya ay nagkaroon ng kakaibang duplications, isang sobrang bihirang kondisyon na halos hindi nga maitala sa maraming medical records. Noong ipinanganak siya, marami ang naniwalang hindi siya magtatagal dahil sa mga komplikasyon na pwedeng idulot nito sa paghinga, pagkain at pagdevelop ng utak. Pero lumaban ang pamilya niya. Sa kabila ng mga takot ng doktor at ng bigat ng gamutan, patuloy siyang inalagaan at pinalakas araw-araw. Habang tumatagal, naging simbolo siya ng pambihirang pag-asa. Hindi man madali at may mga limitasyon, nakahanap siya ng paraan para mabuhay at makaranas ng pagmamahal, normal na araw at munting saya. At doon nagiging mas matindi ang kwento. Minsan ang imposible ay hindi agad katapusan. Minsan, simula pa lang ng laban ng isang pamilya. Number 2. Ang lalaking elepante. May isang batang lalaki sa England na ipinanganak na tila normal at masigla, kaya walang sino man ang naghinala na may mabigat na kapalarang naghihintay sa kanya. Pero pagdating ng ilang taon, unti-unting nagbago ang katawan niya. Namamaga ang labi, kumakapal at nagiging magaspang ang balat, at may mga bukol na biglang lumilitaw sa muka at ulo. Sa panahong limitado pa ang kaalaman ng medisina, naging palaisipan siya sa mga doktor at naging sentro naman ng pangungutya ng mga tao. Habang lumalala ang kondisyon, mas lumalalim din ang pagiging mag-isa niya, hindi lang dahil sa hirap ng paggalaw at pang-araw-araw na sakit, kundi dahil sa tingin ng lipunan na parang halimaw siya imbes na tao. Doon siya mas nakilala sa bansag na lalaking elepante. Isang pangalang nagsabi ng lahat ng panghuhusga na dinanas niya. Sa kabila nito, nanatili siyang tahimik na lumalaban. At ang kwento niya ang naging paalala kung gaano kabagsik ang mundo
kapag hindi nito naiintindihan ang kakaiba. Number 1. Babaeng Sirenomelia. May isang batang babae na isinilang na ang mga binti ay magkadikit na nagmumukhang buntot ng sirena. Isang napakabihirang kondisyon na halos walang nabubuhay ng matagal. Sa unang tingin, parang gawa-gawa lang sa alamat. Pero sa tunay na buhay, ito ay may kaakibat na seryosong komplikasyon sa loob ng katawan, lalo na sa mga organ tulad ng kidneys at iba pang mahahalagang bahagi na kadalasang hindi ganap na nabubuo. Sa kabila ng mabigat na sitwasyon, lumaban siya ng higit sa inaasahan ng mga doktor. Tumaan siya sa maraming operasyon at matitinding gamutan. At kahit maikli ang itinagal ng buhay niya, iniwan niya ang isang napakalakas na mensahe. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa haba ng buhay, kundi sa tapang na ipinakita niya habang nabubuhay. Para sa mga nakakaalam ng kwento niya, siya ang sirenang hindi alamat, kundi totoong simbolo ng pag-asa at katatagan.